Tunay na paksawan. Ang payak na pamumuhay ay wastong pagkonsumo bilang pakikiisa ng tao sa pag-iingat sa kalikasan. At 1. Pagproseso ng pag-unawa. Bago tayo magpatuloy, mahalagang maunawaan natin na ang tao ay gumagamit ng likas na yaman upang mabuhay. Ngunit ito ay may limitasyon at hanggang Weller 2020, kaya kailangan natin itong gamitin ng responsable. Ayon kay Dr. Seva 2020, ang labis na paggamit ng likas na yaman ay nagdudulot ng hindi pantay na distribution at pagkasira ng kalikasan. Dito pumapasok ang konsepto ng kapayapaan o simplicity, kung saan natututo ang tao na gumamit lamang ng sapat at umiwas sa labis na pagkonsumo at matutong makontento. May dalawang mahalagang konsepto: ang pangangailangan at ang kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na mahalaga sa buhay tulad ng pagkain, damit, at tirahan. Samantala, ang kagustuhan ay mga bagay na hindi naman kinakailangan, ngunit nagbibigay lamang ng kasiyahan, tulad lamang ng laruan, gadget. Sa pamamagitan ng tamang pag-alam sa dalawa, natuto tayong maging responsable sa paggamit ng likas na yaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano-ano ang halimbawa ng pangangailangan at kagustuhan sa inyong sariling karanasan? Magaling! Tama ang inyong mga sagot. Narito ang ilang paraan upang maging simple ang inyong pamumuhay. Sino po ang gustong magbasa? Ipaliwanag ang inyong naintindihan mula sa binasa at magbigay ng halimbawa. Number 1, bilhin lamang ang mga bagay na kailangan mo. Mga budget ng maingat at gamitin ang perang may kabutihan. Magaling! Tama ang inyong mga sagot. Mahalagang bumili lamang tayo ng mga bagay na kinakailangan natin at hindi puro gusto lamang. Sa ganitong paraan, natututo tayong magtipid at maging responsable sa paggamit ng pera. Sino po ang gustong magbasa sa number 2? Iwasang maghiram ng pera o gamit. Iwasan ang pag-utang na hindi mo kayang bayaran kung mapagtitiisan ang gamit na nasa iyo, gawin mo. Maliban na lamang kung ito ay talagang pangangailangan. Mas makakabuti kung matuto tayong magtiis at gamitin muna kung ano ang mayroon tayo. Ang pagiging responsable ay nakakatulong upang maiwasan ang problema sa pag-utang. May naintindihan po ba? Kung naintindihan nyo, magbigay ng halimbawa sa number 2. Magaling, tama ang inyong sagot. Sa number 3, iwasang bumili ng gamit na madaling masira o mawala sa uso. Bumili ng gamit na matibay at hindi agad nawawala sa uso para sa mas matagal na gamit. Tama ang inyong kasagutan. Mas mainam na bumili ng matibay na gamit upang mas matagal itong mapakinabangan at hindi agad mapalitan. Anong gamit ang mas pipiliin mo?
nyo? Murang madaling masira o matibay na gamit? Bakit? Tama ang inyong kasagutan. Kung maaaring lakarin ang pagpasok sa paaralan at hindi makasira sa iyong kalusugan. So, gawin ito. Ang paglalakad ay makapagpapalakas pa ng iyong katawan. So, ang paglalakad po ay nakabubuti sa ating katawan at nakatutulong din upang mabawasan ang polusyon sa kapaligiran. So, mayroon po akong ginawang halimbawa kung malapit raw po ang paaralan at maaari raw po itong lakarin kaysa sakayan. So, naunawaan po? So, opo ma'am. Kung naunawaan po, bigyan nyo nga ako ng halimbawa. So, nagbigay ng halimbawa. So, pakibasa nga po, Miss Princess. So very good. Ano na? Simpleng pagdiriwang sa bahay. Ang sobrang garbong paghahanda ay hindi na praktikal ng ngayong panahon ito. Iwasan ang labis na paghahanda sa mga okasyon sa bahay. Maganda ng sapat lamang para iyong pamilya at mga bisita. So maraming salamat po. Hindi po natin kailangan ang magarbo ang pagdiriwang upang naging masaya. Ang mga laga ay ang pagsasama-sama at pagmamahalan ng pamilya. So, mayroon po akong ginawang halimbawa. Simple raw pong salasal lamang kasama ang tuwing kaarawan. So, ngayon po, Miss Angela, paano mo po maipapakita ang simpleng pagdiriwang sa inyong tahanan? Yun po, para po sa huling bilang, sino po ang magbabasa? Okay, sige po, Miss Dana. So, okay po, number 6, maging simple sa pamumuhay. Ang simpleng pamumuhay ay magbibigay ng katahimikan at kaligayahan. Iwasan na po itong komplikasyon sa buhay. Dana, so ang simpleng pamumuhay raw po ay nagbibigay ng katahimikan. Nagbibigay rin po ito ng kasiyahan, natututo po tayong makontento at pahalagan ang mga simpleng bagay. So halimbawa po, yung paggamit muli ng mga lumang gamit na maaari pang mapakinabangan. So mayroon po akong tanong. So kay po Miss Bea, may tanong po ako sa iyo. Paano mo po mapapakita ang simpleng pamumuhay bilang isang mag-aaral? Okay, thank you po. Very good. So, ang kabuuan po, ang payak ng pamumuhay at wastong pagkonsumo ay mahalagang upang mahalagahan ang kalikasan sa pagiging simple at responsibilidad. Hello po everyone, I am Princess Alvaro. So ang tatalakayin po natin ngayong araw ay pagtatalakay ng bagong konsepto at paglahad ng bagong kasaysayan. Kaugnay ng paksa, pagsasakilos ng mga paraan ng payak at pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. So, sa araling ito, tatalakayin natin ang bawat individual ay may malaking responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan. Nakasalalay sa ating mga desisyon ang kalagayan ng ating kapaligiran. Tandaan natin na tayo ay tinuturing na katiwala ng Diyos sa kalikasan, kaya tungkulin natin itong pangalagaan at hindi abusuhin. Ang payak na pamumuhay ay isang epektibong paraan upang mapangalagaan ang kalikasan. Kapag po ang bawat tao ay nagiging responsibilidad at simple sa pamumuhay, mas napipigilan ang pagtuloy at pagkasira ng kapaligiran. So, narito po ang ilang paraan ng payak na pamumuhay ayon pinapunsalan at kapunsalan. Mga mag-aaral, mahalaga na marunong tayong pumili ng mga bagay na ginagamit natin. Dapat
piliin natin ang mga produktong hindi nakakasama sa kalikasan. Halimbawa po sa pagbili ng sabon, piliin ang eco-friendly o natural na sabon kaysa sobrang chemical na produkto. Number 1, maging panuri sa pagpili at pagkilos. Piliin ang mga produktong hindi nakakasama sa kalikasan at kalusugan. Kailangan nating gamitin ng tama at hindi inaabuso ang tubig, kuryente at iba pang likas na yaman. Ang pagtitipid ay nakakatulong sa kalikasan at sa ating pamilya. Halimbawa, patayin ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit. Number 2, maging responsable sa paggamit ng likas na yaman. Magtipid sa tubig at kuryente at iwasan ang pag-aaksaya. Mahalaga na sumusuporta tayo sa mga gawain na nakakatulong sa kalikasan tulad ng pagtatanim at paglilinis ng kapaligiran. Halimbawa, pagtatanim ng halaman sa bahay o pagkikilahok sa clean-up drive sa barangay. So, number 3, suportahan ang environmental friendly na gawain tulad ng pagtatanim ng halaman at iba pang mga kalikasang aktibidad. Ang pakikilahok sa mga environmental programs ay nakakatulong upang mas maprotektahan ang kalikasan at mas maging maayos ang komunidad. Halimbawa, sumali sa tree planting activity o coastal cleanup sa inyong lugar. Number 4, makilahok sa mga programang pangkalikasan, sumali sa mga organisasyon, nagtala, pagpagulod, at pangangalaga sa kalikasan. So, ano nga po yung apat na pangangalaga ay pinagminsalan at et al. 2007. Ito po ay ang maging mapanuri sa pagpili at pagkilos. Number 2, maging responsable sa paggamit ng likas na yaman. Number 3, suportahan ang environmental friendly na gawain. And number 4 is makilahok sa mga programang pangkalikasan. Ngayon po, dumako naman tayo sa aralin. Paglina ng kabiyasan tungo sa formative assessment. Paano to? Kilalanin ang mga sumusunod na konsepto, gawain o termino na nag-uugnay sa paksa. Isulat ang tanong, sagot sa kat lang, bago ang bilang. Number 1, ito ang prinsipyong gamitin muli bilang bahagi ng pamumuhay sa payak para bawasan ang basura. Number 2, isang paraan ng pamumuhay na pinibigyang diin ang paggamit lamang ng mga kailangan at pag-iwas sa labis na pagkonsumo. Number 3, ito ay ang paggamit ng mga produktong gawa sa lokal na materyales na mula sa sparkling komunidad para sa suportahan ng mga lokal na negosyo at bawasan ng gastos sa transportasyon. Number 4, isang gawain kung saan ang mga bahay na hindi nagagamit ay ginagawang bago o may bagong damit. Number 5, ito ay ang pagtitipid ng enerhiya tulad ng kuryente at gasoline bilang bahagi ng pag-iingat sa kalikasan at pamumuhay na payak. Number 6, isang paraan ng pagkain kung saan ang mga pagkain ay inahenda mula sa mga hilaw at sangkap na hindi gaanong naproseso. Number 7, ito ay ang pagtanim ng sariling pagkain sa bakuran, balkonahe o anumang available na espasyo para bawasan ang pagbili ng mga produktong may chemical. Number 8, isang prinsipyo ng pamumuhay ng payak na nagsasabing bawasan ang paggamit para mabawasan ang epekto sa kalikasan. Number 9, ito ay ang paggagamit ng mga kagamitang maaaring gamitin ulit tulad ng bagong lalagyan ng pagkain at tasa sa halip
ng mga disposable na gamit. Last po ay ang isang paraan ng pamumuhay na binibigyang diin ang pagpapahalaga sa mga bagay na may kahulugan kaysa sa material na ari-ari. So, naunaan po ba ang ating discussion ngayong araw?